Hi everyone, mega love shout out. Once again, this is Teacher N and I would like to greet you all guys good evening. And sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta sa Team Kalingap, magandang gabi po sa inyong lahat and maraming salamat. And syempre, bago po ako magbigay ng aking reaksyon, ay gusto ko munang batiin sina Kuya Val, ayun, sina Ate Edna, kay Kalingap Rob, ayan, kay Miss Jack, shout out po sa inyo dyan sa Daet and magandang gabi. Sa lahat po ng mga kasamahan ko dito sa mundo ng pagre-reaction, yung mga charity vloggers, ambassadors, lalo na napatuloy na nagsusumika para makapagpaabot ng tulong sa ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng ating bansang Pilipinas. So ayan, shout out po and kudos sa lahat ng mga ambassadors. And syempre, hindi rin po ako magpapahuli na hindi po makapagbigay ng reaction dito sa napanood ko pong video ni Beng de la Cruz na kung may nadismaya po ako doon sa aking napanood. Kasi syempre tayo na mga reactors ay ang atin pong role dito sa Kalingap ay para magproteksyon sa mga kasamahan natin dito sa loob ng Team Kalingap. Lalong-lalo na yung mga beneficiary ng Kalingap. Yan, kailangan natin proteksyonan, depensahan, dahil wala silang laban, dahil wala silang mga channel. So, tayo ng mga reactors, tayo yung susuporta sa kanila. Tayo yung didepensa sa kanila kung meron mang mga tao na nagbibigay sa kanila ng mga paninira, mga maling informations, tayo ng mga reactors ang gagawa nun. Beng de la Cruz, kung hindi mo po alam o baka nakalimutan mo ang ating task dito as a reactor, di ba? Para magproteksyon, dumipensa. Pero ano itong ginawa mo dito kay Papa Joms? In-screenshot mo yung mga pictures niya nung siya ay naka-live. Ano ang purpose mo? Bakit mo yung ginawa? Kung nagagandahan, kung napopugian ka kay Papa Joms, pwede mo namang i-screenshot. Pero yung maganda sanang aura, yung, hindi siya nakahiga. Diba? Kasi ang daming na-screenshots na nandun sa Facebook mo, no? And ang Facebook mo po ay naka-public. So marami ang makakapanood. So, pag pipiestahan yung mga pictures na yun na in-screenshot mo ni Papa Joms, bakit mo in-screenshot? Mabuti sana kung nakaupo siya o kaya maganda yung kanyang yung post niya doon. Pero hindi, mabuti sana kung mukha ang kinuha mo. Maunawaan pa namin kung mukha ni Papa Joms in-screenshot mo dahil napupugian ka, nakukyutan ka, tapos ginawa mong reels, may intindihan pa namin. Pero ang in-screenshot mo, mismong katawan ni Papa Joms na nakahiga doon sa bed at medyo nakaano ng konti yung shorts niya. Ano ang motibo mo na in-screenshot mo ang mga yun at ginawa mong reels sa yung Facebook? Tapos nilagyan mo pa ng parang tapos mga emoji na mayroong parang yung may tumutulong laway. Ano yun? Anong ibig sabihin yun? 'Di ba? Kung ang pictures ay pagkain tapos may mga tumutulong laway, mauunawaan pa namin. Dahil pagkain yun, 'di ba? Pagkain masarap. Pero tao, pictures ni Papa Joms, nakahiga. Tapos lalagyan mo ng mga pictures or emoji na nakatulo ang laway. Anong ibig sabihin noon? Pagkain ba si Papa Joms? Ano? 'Di ba? Mindset ba? Mindset. Mindset, sis Beng. Bakit mo ilalagay doon yung mga emoji na may tulong laway? Ano yan? Ice cream? Ano ang purpose mo? Ba't mo nilagay doon yung mga pictures ni Papa Joms? Nakahiga siya, ilang screenshot yung nakahiga. Kung iisipin natin, pogi si Papa Joms kaya ini-screenshot. Saan mukha? Wala, hindi yan makita. Ang nakita doon, ang talagang ini-emphasize talaga doon yung shorts niya na medyo parang nakaano ng konti. Tapos yung legs. Tapos meron ka pang isang picture doon na ini-screenshot. Hindi nga makita yung mukha ni Papa Joms doon.
kalahati lang ang kinuha. Tapos, ang caption mo doon, Papa Joms. Tapos, mga emoji na natutulong laway. Asa ng pagkain doon? Wala na mga pagkain. Kung marami sana ng pagkain doon, mapipwede pang ma-justify mo kung bakit may mga emoji ganun. Wala. Walang ganun Purely katawa ni Papa Joms na nakahiga. Anong purpose mo, sis Beng de la Cruz? Make fun of Papa Joms. It's bullying po. Bullying. It's a type of bullying. Yung ginagawang katatawanan yung isang tao. Bakit mo yung ginawa? Na pinagpapantasyahan ninyo? Kasi may caption ka pa doon? Diba? Tapos ngayon, nasilip ni Sis Bibi o kung sino man ang nakasilip dahil ang reels mo ay nakapublic sa Facebook mo. Ngayon, syempre, kapag ka nakapublic yan, automatic maraming makakakita niya kasi nakapublic. Ngayon, nung siguro may mga nag-screenshot o kaya'y nakita din ni Sis Bibi, kanyang na-reactionan dahil hindi niya papayagan na makita itong pictures ni Papa Joms na pinagpipiestahan ng ganun. Magre-react siya dahil si Sis Bibi alam niya ang trabaho ng isang reactor, dumipensa. Dinidepensahan niya si Papa Joms. Ikaw, anong ginawa mo kay Papa Joms? Ginawa mong katatawanan. 'Di ba? Ginawa mo siyang katatawanan. Sino ngayon sa inyong dalawa ni Sis Bibi ang balahura? Si Sis Bibi o ikaw? Ano ang ibig sabihin ng balahura? Walang respeto. Yan ang ibig sabihin ng balahura. Walang respeto, bastos, ano pa ba? Ano pa bang nandun sa dictionary? Walang modo, yun. Walang respeto, bastos, walang mudo. Yun ang ibig sabihin. Kung kunin natin doon yung isa, walang respeto, kahulugan ng balahura. Masasabi ko wala kang respeto kay Papa Joms dahil bakit mo in-screenshot yung kanyang mga pictures na walang kamalay-malay yung bata, nakahiga siya, nakalihis ng konti yung kanyang shorts. Kung walang mali siya yung pag-iisip mo, hindi mo yun i-screenshot at hindi mo yun ipopost at lagyan ng mga emoji na may tulo-tulo laway. May mali siya kasi dyan sa isip mo, Sis Beng. Tama ba yung ginawa mo, Sis Beng? Tama ba o mali? Di ba mali? Kasi hinaid mo na tinanggal mo na yung reels na yon. Ngayon, nung nasilip ka ni Sis Bibi at na-reactionan ka ni Banat Bagsik, nagalit ka. Kung hindi ka nag-post ng ganun, hindi ka naman marireactionan. Tama ba ako, sis, o mali? Kung hindi ka gumawa ng ganun na nag-post ka sa Facebook mo, walang reaction na mangyayari sa'yo. Dahil sa nag-post ka ng ganun, syempre marireactionan ka. Dahil ang mga reactors, kaya nga reactors, nagre-react sa mga maling gawa. Hindi ka nagproteksyon, hindi ka dumipensa, bagkus ginawa mong katatawanan si Papa Joms at hindi mo siya nirespeto. Nasa Jom Carl 18 ka pa naman. At si Papa Joms pa ang iyong napagtripan. Di ba? Ikaw kaya sis Beng. Halimbawa, nakatulog ka. Halimbawa lang tulog ka. Di ba? Minsan kapag tulog tayo, hindi na natin namamalayan yung ating mga style, yung style natin. Sa pagtulog natin, minsan tumutulog pa laway natin, hindi natin alam ang mga postura natin, kung tayo tulog. Pinicturan ka. Tapos pinost sa Facebook. Hindi mo alam hindi ka aware. Katulad din yun ni Papa Joms, hindi rin siya aware. Kung ginawa sa iyo yun, na pinicturan ka sa nakakatuwa mong itsura at ipinost sa ginawang reels, ano ang mararamdaman mo? Okay lang ba sa iyo yun? Di ba hindi okay sa iyo kasi gagawin kang nakakatawanan? O ngayon, nagagalit ka, napuna ka, dapat sana, kung na-delete mo na yung reels na yun, hindi ka na sana sumagot. Sana nanahimik ka na lang. Pero sumagot ka pa.
Nagsabi ka pa, balahurang reactor, in-stock ka. Hindi ka may stock sis dahil nakapublic ang post mo sa Reels. Di ba? Ako nga, hindi nga kita friendly, pero napapanood ko yung ano mo, yung mga post mo dahil nakapublic yung mga Reels. Kaya hindi po nag-i-stock. Bagkus napanood dahil nakapost po yun publicly. Ngayon, kung ikaw ay napuna, kasi mali naman talaga yung ginawa mo. Dapat di ka na sumagot. Ngayon ang ginawa mo, nag-post ka ulit ng panibagong Reels. At nagsayaw-sayaw ka pa ng sobra. Na iniinsulto mo si Sis Bibi o si Banat Bagsik na balahurang reactor. Sino balahura? Yung si Banat Bagsik na dumipensa, nagproteksyon kay Jomar sa ginawa mo na pag-screenshot at ipinost sa yung Reels na may caption pa na para bang may mga tulo laway, o ikaw na hindi mo nirespeto si Jomar. Sino ngayon ang balahura? Ano ang ibig sabihin ng balahura? Wala ang respeto, bastos, walang modo. Isa doon, kunin na natin, walang respeto. Wala kang respeto kay Papa Jones. O ngayon, di ba sis Ben, tama ba ako umali? Dapat di ka na sana sumagot. Hinayaan mo na lang sana na napag-reaksyonan ka ng isa, dinilit mo, di mo na sinagot. Hinayaan mo na sana na na-reaksyonan ka sa ay oo, mali nga naman pala, ba't ko nga talaga i-reels yung mga pictures ni Jomar na nakahiga. Mali nga naman pala yun. Kung gawin sa'yo sis, anong mararamdaman mo? Di ba? Hindi maganda nagagawa tayo sa ating kapwa nang hindi nakakatuwa para hindi rin gawin sa atin. Di ba? Hindi mo naalala yung tinuturo sa atin palagi noon ng ating mga magulang, huwag mong gawin sa kapwa mo ang hindi mo gustong gawin sa'yo. Pero ngayon, nagsayaw-sayaw ka pa. Inaano pa si Sis Bibi, parang lalo mo pa siyang inaasar. Tama ba yun? Nasa reactor ka pa, magkakasama tayo dito sa reactor. Alamin mo sana ano ang ating role as a reactor. Di ba? At lalong-lalo na, Jomcar ka pa, dala-dala mo Jomcar. At si Papa Joms pa ang ginawa mong nakakatawa. Make fun of someone is type of bullying. Isipin mo po yun, sis. Libel po yun. Cyber libel. Nilagay mo po sa Facebook, sa Reels. Marami ang nakapanood. Anong ginawa ni Papa Joms? Hinide niya na yung kanyang live. Kala ko ba mahal mo si Jomar? Bakit ginawa mo naman siyang ganun? Nagkamali ka na, hinide mo na yung in-upload mo, na reaksyonan ka na, dapat di ka na sumagot. Abay, sumagot ka pa. Mali ka dito sis. Sana wag mo nang ulitin. Kasi para matigil na sana yung gulo, paano matitigil kung ganito na kung kayo ang nauuna kayo yung nauuna ba na magawa ng hindi maganda. Kapag ka nare-reaksyonan kayo, magagalit kayo sa mga reactor, sabihin na naman ninyo mga inggit pikit. Hindi man naiinggit sis, walang inggit dito sis Beng, kundi tinatama ang iyong mali. Pero alam mo na mali ka, nilalabanan mo pa yung nag-reaction sa'yo. Mali yun. Kapag ka mali, mali. Naiintindihan mo sana, sis Beng. So, ayun mga kalingap, hanggang dito na lang ang aking pagbibigay ng reaksyon. Siyempre, pagbibigay ng konting paalala, linaw doon sa ginawa ni Beng de la Cruz. So, ayan. Sana kapulutan natin to ng aral na huwag nating gawing katatawanan ang isang tao lalo't hindi niya alam. Kung totoo kang concern at may care sa isang tao, i-message mo siya directly. Sasabihan mo siya kung totoo, kung may pagmamahal ka at concern at itinuturing mong anak ang isang tao.
hindi mo siya gagawing katatawanan. Okay guys, ayan, that's all, and this is Teacher N. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy ninyong panunood at pag-suporta po sa Team Kalingap. Bye-bye and God bless everyone.